Ayan. Diretso ka lang. Itong, dito ka palagi dadaan ha. Huwag mo ibahin ha. So, tuturo ko sa'yo na to. Hawiin mo na lang. Yan, liko ka na dyan. Yan. Yan. Yan guys, nandito kami sa gubat ng Madre de Agua. Tapos, dito may pader dito, Mon. Punta ka doon. Sampa ka na lang muna kasi mamaya tatanggalin naman natin yung yero na yan. Sampa ka na lang muna dyan. Ayan, kaya mo ba? Mas mababa sa kabila. Ayan. Untay mo ako dyan ha. Ayan guys. Tinuro ko lang muna yung dadaanan niya. Kasi nga, off limits tayo dun sa mga baboy. Magpapagawa tayo dito sa area ng mga pato na halos katabi ng kulungan ng baboy natin. Pero hindi sila po pwedeng dumaan doon sa mismong baboyan natin. Malago na rin pala ito mga kabokals. Pwede na rin palang mag-harvest tayo ng Madre de Agua. Malago na. Iikot ako doon. Kasi mabigat ako, hindi ako makasasampa doon sa sa pader. Si Chloe nilagay ko muna rito, baka makadisgrasya. Yung mga pato natin. So yan to. Yan si Emon. So pinaikot natin siya ron. Pinaikot natin siya kasi off limits tayo sa baboyan. Ito Mon, ito muna trabahuin nyo. Dito kaya, dito tayo magsimula. Ikot ka dito. Ay nakita mo itong mga ano na to. Tanggalin yan. Re-reinforce mo lang lahat ng mga mga bulok-bulok na. Talian mo na, hindi tanggalin natin yung mga bulok-bulok. Oo, tatanggalin yung bulok. Dito muna sa diretso, diyan para di bumagsak. Hindi, wag mo nang wag mo nyo muna tanggalin. Dito muna, pag tanggal ito. Oo. Talian muna. Talian, tapos ito naman. Kita mo dito kuya? Kasi ano na yan. Ang dami itlog pala. Oh! Ang dami itlog ng guys, dito pala nangingitlog yung ating pato. Yan. Lilim-liman kaya yan? Oh, lilim-liman yan. Yan, kayaan lang natin. Ayan kuya. Ayan. So yan, re-reinforce nyo lang yung mga tali. Tapos ito yung mga pang-ipit natin. Iipitin nyo pa rin to. Kasama na. Oo. Pang-ipit yan kasama sa yan kuya ha. Ipitin nyo ha. Yan. Yan lang muna gawin nyo. Apat wala pang Yan mga kabokal. So pinapatibayan natin yung ating mga perimeter. Kasi na yan mga bulok-bulok na. Na yan, madali matuklap ba. Sa kabila niyan, palitan mo na yan para bago lahat. Sa kabila niyan ay may pang-ipit. May ipit tayong bakal, ayun. Ayan. Lahat yan paikot. Ang ganda niyan kuya, sa may boundary ng kambing. Ganda niyan. Tapos mamaya itong dito sa may mangga, titibayan din natin. Pupostehan natin ng awayan. Ito. Kasi bulok-bulok na ito mga kabokals Ayan. Ito. Narangan ko na nga lang ito. Pero ito kasi bulok na patitibayan natin yan. Yan naman okay pa naman yung ito lang ang nabulok. Ito kasi makapal to matigas tong isa na to. Hindi siya basta-basta na matibay pa rin. Yan. So yung muna, seguridad muna ang unahin natin kasi ilalagay nga natin lahat ng manok dito. Yung ating aso nandoon sa gitna. Nandoon si Chloe. So wala siya masyadong view dito. Ito guys, mga mga pambenta to, mga kabokals. Lalaki lahat 'yan. Malalaki lahat 'yan, nag-average ng 2.5 kilo ang isa. Ayan, Mon, iusog mo na lang 'tong mga manok mo na. Iusog mo na lang mamaya mga manok. Ayan. Nag-average po ng 2.5 yan. Yan po ay pambenta lahat. Na ko na yan, na tapilian na yan. So natira na lang dito sa mga babae natin Muscovy, yung mga original na barako na nabili natin na
Parang pang breed talaga. Ito kasi mga anak-anak na yan eh. Anak-anak na. Ayan, so ito nga mga kabokals, umpisa na tayo ng ating ano, pagsara dito. Isasara natin ng net yan. Ayan, papaayos ko yan mamaya. Sasarahan ng net yung itong portion na to hanggang sa mayero na yan. Ito ay parang ma-allocate sa mga manok. Yung mga Muscovy duck doon sila. Doon yung mga manok dito. Ilalagay natin lahat dito ng mga manok. And magbububong tayo rito. Yan kasi nga meron tayong lilim ng puno ng mangga. Ayun oh, makapal ang dahon oh. Malamig. Ayun, malamig. Kaya dito sila. At nangangamatay nga yung ating mga kabir. So yan, ito. Hayaan lang muna natin sila Emon dito na ayusin. Mamaya update ko kayo dun sa pagbububong na at paglalatag ng net. Ayan. Eh, sinasabi ko mga kabokals. Yan. Na-reinforce na yung ating mga tali. Yan. Okay na, matibay na lahat. Naibalik na kanyang tibay. And ito ay kuya, yung sa baba, ano, sara mo? Sara nyo ah. Hindi pa natalian. Oo, sige. Ayan. Dito muna. Magninet pa naman tayo. Tibagin nyo muna to. Ito, tibagin nyo muna to. Kasi hindi ko pa maano eh. Bibili pa ako yero para makita ko sa ilalatag talaga. Oh, habang bumibili ako yero, tibagin nyo muna to. Lahat yan ng mga pakainan. Oh, ingatan nyo lang yung ano, yung pader na wag mabasag. Ito dito, pakainan lang. Pakainan lang, ito lang. Ito lang mga to. Hanggang doon yung pakainan na nandoon. Yan, ganyan no. Tapos itapon nyo na lang dito sa siguro. Loob ng ano? Dito sa loob ng ano. Ganun lang pala yan oh. Ayan guys, pinapatibag ko na oh. Nakapatong lang pala eh oh. Saglitan lang pala eh. Kahit yun na lang siguro. Harap mo sa ano, butas. Yan oh. Ngon yung mga ganyan mo ihagis mo sa kabila. Tapos ikamada nyo doon. Alam nyo yung sa ano, sa likod ng manukan. Doon nyo ilagay sa ano. Nilalabas yung mga ulo eh. Hindi, mga ganyan, isahagis mo sa kabila. Para mamaya hakutin nyo na lang sa kabila. Yung mga ganyan lang. Ayan, kaya ihagis yun sa taas eh. Dyan, sige. Diskarte mo na lang. Ikamada nyo doon mamaya sa ano, sa may poultry. Ginawa namin ng kulambo yung pinakakanal. Hindi, sa may yero. Sa may kanal ba? Nilulusot yung mga ulo sa ilalim eh. Para din nila mailusot. Ayan mga kabokals. So pinatatanggal ko na. Hindi, kung isa nasa taas, iaabot. Pinatatanggal ko na lahat kasi wala na rin to eh. Napupunto tubig mga kabokals eh. Na nagiging ano eh, pinamamahayan ng kitikiti o ng ano, mga iniiputan ng mga bibi natin, ganyan. So may taswelwala ng ganyan para madaling walisan, wawalisan na lang. Kasi wala rin naman ang gamit na yan eh, wala naman na tayong baboy rito and wala na akong balak kasi maglagay ng baboy dito. Ayan. Ayan, so ito yung mga progress nila. Ayan, nilinis na nila dito. Yung mga manok at pato natin. Ito, secured na. Kaya pinasecured ko na talaga muna. Ito. Ayan, mga kabukas, bago yung tali niyan lahat. And natin kung paano pagkakabanat nila. Ayan o. Ayan guys, ang labas niya kasi ito kay ano kasi ito eh bakanteng lote na. Wala nakatira diyan. So ayan.
para secured yung ating manukan. Then nakaipit ng bakal yan, may bakal na pang-ipit yan. Ayan. And then maya tignan ko sa tayo magbububong. Saan maganda magbubong? Ayan o. Pero yun muna, patutungkab ko muna. Bibili pa kasi ako ng yero eh. Ayan guys, nandito naman tayo kay Queenie oh. Maganda. Hello? Ayan. Ang ating soaking hardware. Ayan. Guys, ang ganda lalaki oh. Ano pangalan mo? Brian. Si Brian. Ganda lalaki yan. Binata ka pre. Binata pa po. Ayan, binat na binat yan. 23 ano? 2 by 3. Apat. Tas 10 yung tuto. Oh. Ayan, bumili tayo ng 12 feet na 2x2 Coco Lumber, tatlong 2x3 12 feet na Coco Lumber, at anim na 10 feet na makapal na yero. Ayan, so 4,420 po lahat. Ano pa pala, pako pa. Ayan o, pako pa. Parang kulang ha. Parang kulang ha. Dagdag pa tayo. Dadagdag ako ng pako. Ang kulang. Maya, bago tayo lumabas. Naman na natin to. Ito yung yero natin guys. Makapal yan. 6. 430 ang isa. Tapos yung Coco Lumber na 2x2x12 115 yata. Kalimutan ko sinabi. Tapos yung 2x3x12 160. Yan, basta 4,420 ang naging total. Nakalimutan ko pala yung na pa ako. 1 kilo na. Saka kalahati pa ang pako yun. Ilan po yung detress? 1 kilo. Pwede bang haluan ng konting 4 yun? Ay, permit ba to? Pwede naman po. Sige, haluan ng konting. Mga 1/4 siguro ang 4. Tapos kalahati pang pako yero. Kalahati pa. 140 pa po. Ayan, nakash ko na. Kasi yung pagkamali na pag-utang ko, baka mamaya mag-iba yung ano eh. 140 po. Ay! Dahil! 140 plus 140. 4,420 plus 140. Yung ating napamili ngayon na materyales. Materialis pala, iba pa pala yung ano, yung bayugin. Kasi napakuha ako ng 6 na bayugin sa 150 ang isa. Ayan, so 1,050 pa. Yung mamaya papakita ko sa inyo yung bayugin, yung pampost natin na kawayan. Ayan. Marami pala. Diba? Magagamit naman. Ayan, thank you Queenie. Hi. Yun. Guys. 1 kilo na. Pinahaluan natin ng konting 4. Bali 3 and then may halong konting 4. Ayan. Thank you. Thank you. Saka alam mo din? Roastin po. Rose? Roslyn. Ayan, si Roslyn. Thank you. Thank you po.
Ayan, oh. Ito yung dalawang magandang lalaki, oh. Oh. Ayan. Shout out, Camps Jen. Camps Jen. Ano pangalan mo? Mark. Yan, si Mark. Yan. Camps Jen. Yan, ito po yung ating suking hardware, Camps Jen. Ang may-ari po ay si Genesis. Ayan, ito yung bayugin na sinasabi ko. Ito yung ipamamose natin. Ayan. Bayugin na kawayan, yan yung 150 ang isa. May pasobra pala, no? Bali 7, yo. 7. May pasobra. Binigyan tayo ni Kuya Johnson ng isang pasobra, mga kabokals. Ayan. Solid yan, nakakawayan. Ayan, oh. Solid. Maliit yung butas. Ayan, mga kabokals. After lunch, mag-alas 2 na. Nakapag-lunch na ako. Sila rin nakapag-lunch na. Ito tubig, ha, Mon? Ayan, bubong natin. Bali bubong lang yan, mga kabokals. Kasi ito, ninitan natin yan mamaya. Ninitan natin yan mamaya. Ibaw na nila. Ito yung bayugin. Yan. Yung binili natin. Sariwa na yung binili natin para ano, mas matibay. Ito yung mga solid na kawayan. Yan, malilim kasi dito, mga kabokals. Malilim dito sa lugar na to. Kaya dito natin talaga ilalagay yung mga kabir. Lumalala ang sitwasyon ng mga kabir natin. Ayan, magagamot. Talagang ano, medyo malaki ang gastos natin sa gamot ng ating mga kabir. Itong ang dalawa na to nakahiwalay, pero itong dalawa to medyo okay na, pero yung mga nandun marami nakapikit. Ayan, nakapikit. Yan naman ay hindi lang para sa kabir yan. So sakasakali man, marami tayong magagawa dyan sa pubog na gagawin nila Evo na yan. Hindi sa area na to na rin kung ano, marami tayong magagawa dyan. Hindi lang yung pang kabir, pang iba pa. At least ay meron tayong pasilidad na maililipat sila sa ngayon, kasi nga kailangan natin mailipat sa lalong madaling panahon. At dumarami ang may sakit eh. Hindi umiepekto yung antibiotic na binibili ko na ano, water soluble. Kailangan siguro talagang individual na tablets. Pero ang kailangan ko munang gawin ngayon ay mailayo sila sa mga decalb. Mon, wala na tayong mga ganyan, ha? Bubong lang yan. Hindi lang ito Pagkabit, tapos tatanggalin nyo rin. Pang ano lang, pang forma. Tatapakan, oo. Ayan. Yan, papaligo muna tayong baboy. Hayaan muna natin sila dyan. Ito tubig nyo naman na may yelo to. Ito, yan, ito na magiging area nyo. Mga duckies. Yan, dito na kayo. At yung doon sa dako paroon ay para sa mga manok na. Yan. Usin natin yan. Ayan, mga kabokals. Check upin natin sila Emon. Hindi pala nila na ano to. Bali bukas. Ayun, patitibag ko pa yan. Tibagin na lahat yan. Ito natibag na nila kanina. Para hindi napupunduhan ng ano, tubig na madumi. Yan, para ano, malinis. Yan na, mga kabokals, oh. May bubong na tayo para sa ating mga basta. Hoy, ano mo lang, wag lang mabasa yung kahoy, pamakuan. Ha? Oo. Di ba mababasa yung pamakuan? Ayan. Ayun yung tubig kasi, mga kabokals, kailangan lumabas sa kabila.
Ito naman kasi ano yan naman, right of way naman yan mga kabokals. Right of way talaga yan. Yan kasi ito, ayan o. Lote pa yan na bakante. Kila Ate Gigi pa rin yan sa landlord ko. Sa pamilya pa rin nila yan. Sa pang lote yan. Kaya ito, itong diretsuhan na yan, yung parang skinita na to, yan, yung masukal na yan. Skinita yan eh, na right of way yan. Yeah, right of way yan. Tutumbukin yung ano nila, garahe. Tutumbukin yung garahe nila Ate Gigi. Pero, right of way. Kaya ito, dito natin ilalabas yung tubig. Para, hindi na dito tatapon sa loob. Kasi pag dito pa natin pinatapon yan, pagka tag-ulan, magpuputik dito, magpuputik. Ito kasi kakadalan ko ito. Kakadalan yan dito. Para itong loob na to, manatili siyang, ano, hindi magpuputik. Kaya yung tubig ay pinatapon natin doon sa kabila. Natin dito. Yan. Ayos. Bali ano yan, 6 nga. Yan, 6 na yero. Yan, kung nasundan nyo po yung mga gastos natin sa materials, ayun po. Ayun po yung mga nagastos natin sa materials kanina. Plus yung itong kawayan 1,000 to 1,050 yan yung 7 piraso, 6 na piraso kasi yan, and then may pasobra tayong isa, 150 ang isa. Yan, and then syempre yung labor nilang dalawa, hindi pa tapos yan kasi magnenet pa sila bukas eh. Ito pa, magnenet pa yan, papagawa tayo ng pintuan dito para easy access yan, para hindi tayo yung hahakbang-hakbang. Mahirap kasi yung hakbang-hakbang. Maganda may pintuan na talaga. Kasi gagawin ko na talaga itong enclosure ng mga manok natin na ano. Lahat po ng hindi decal brown. Lahat ng hindi decal brown dito natin lalagay. Ayan. Isipin ko pa kung ano talaga ang ititira natin mga vocals. Iniisip ko kasing mag-concentrate lang sa decal brown. Iniisip ko dispose na lahat, tira natin lahat decal brown. Saka yung mga pambreed natin, mga breeder na lalaki natin na pang decal brown. So, lusot mon. Ayan. So, ito nga dito natin lalagay lahat ng mga natul sa kambingan. Para mailayo natin sa mga decal brown kasi puro may mga sakit. Pisik, halak. Lahat sila, ano, pati yung tanaka natin pala, nadali din. Kaya yung kailangan din siya may isolate, magamot. Eh sila naman ay ginagamot na natin ngayon. Ginagamot na natin sila ngayon. And kailangan lang ilayo. Saka mailagay sa malamig na parte. Ito kasi malamig dito. Malamig kasi itong part dito. Kaya ano, dito natin ilalagay sila. Yung pagkakasakit naman nila dahil sa init kasi yun. Umuuga pati yung ano, padira. No. So yung loob na yan ay ano yan, mananatiling malilim yan. Pero meron na siyang lilim ng puno, then meron pa siyang bubong. Yung bubog naman kasi anticipating yung tag-ulan, dahil malapit na eh. Next month ay June na, so tag-ulan na. Na-anticipate natin yun, kaya nagpabubong na tayo diretsyo. Kesa yung ano pa, patsi-patsi na naman. At least yan ay maayos na talaga, pang matagalan. Kung ano, marami naman tayo magagawa dyan sa kulungan na yan, sa area na yan. Ayan. O yan na mga kabokals, nakikita nyo ba yan? So yun yung ating bagong bubong dito sa area ng mga Muscovy duck. Ayan. Diba? So yun na po ang magiging silungan ng ating mga manok, mga kabir, Rhode Island, saka yung pati baka Brahma, ilagay ko na lang. Dito, basta dito na lang muna sila lahat. Sa kasalukuyang pong tag-init, dito ko muna ilalagay lahat, ko consolidate ko muna lahat dito. And from there, ayusin po natin sila. Pero ang goal nga po natin is
matanggal po sila dun sa area ng mga kambing para mailayo sila sa ating mga decal brown. Yun po ang target natin. Yan po ang gusto natin gawin para maproteksyonan po yung mga decal brown natin. Ayan. So bukas naman ang gagawin nila is magne-net sila dyan paikot. Net. Ayan, ayan, okay na, at least na yan. Hindi na mababago yan. And then mag-net dito, and then dito pinto. Yan, pinto para easy access. So yan po mangyayari. And then yung mga Muscovy duck, move sila lahat doon. Doon sila lahat. Yung mga kulungan na yon, baka ilagay ko dito sa loob. Ililipat natin yung mga kulungan dito sa loob. Isilong natin yan kasi makakaano naman yan eh, magkakasya naman yan dito. And then maglalagay tayo ng mga hapunan nila. Yan, hapunan para dito nila sila tutulog, maghahapon nila sila pagkagabi. Ito naman yung sasarahan to ng ano, may net yan bukas mga kabukas, magkakaroon ng net yan. Yan, paikot, sarado yan, sasarahan natin ng net yan. Yan po. So yan po ang ating naging activity for today. Yan may pang matagalan yan. So marami po tayong magagawa sa bubong na yan, sa area na to. Marami po tayong magagawa dyan. Kaya, pero sa ngayon, yun nga, consolidate, ano muna natin, hakutin natin lahat. Hakutin natin lahat ng hindi decal brown. Hindi decal brown. Ayan po. Ito again, no, mga pambenta to mga kabukal. So puro barako ito. Puro barako. Ito po yung mga napili ko na. Malalaki yan, 2 kalahati ang isa niyan. Ayan, kung gusto nyo po, PM lang po kayo sa Kabukas Farmer FB page. Ayan, kasi tinira ko dito sa mga Muscovy duck natin is yung mga original na natin barako. Yan kasi mga anak-anak na nila yan. Mag-i-inbreed tayo pagka pinabayaan natin sila nakasama rito. Kaya ikinulong natin. Yan, mga original natin barako. Yan po. So, ayan nga po. May bubong na tayo. Ang ganda. Maayos na po yung ating area dito sa alagaan natin ng Muscovy duck para po mailipat natin yung mga manok natin. So bukas pag natapos nila, automatic yan, ililipat ko lahat ng mga Kabir, Rhode Island, dito lahat sila. Ayan. Yan mga kabukas, so ayan po sila yung ating mga Kabir, mga Rhode Islands. Yan po ang kailangan natin mailipat. Dahil ito lang kasi yung ating mga decal brown, halos kadikit lang nila actually yung ating mga decal brown, which is ito po kasi yung ating bread and butter. Ito po yung pinoprotektahan natin, kaya kailangan natin sila mailipat. And doon nga po pala sa nag-aalala kasi kung nakita nyo po, kung napanood nyo yung previous vlog ko, sinama ko na po yung 3 rooster natin. Ayun, nag-aaway pa yung 3 rooster natin na dominant CC. Ang dominant CC po is galing sa parent stock ng Rhode Island White, Rhode Island Red, na isa rin pong heavy egger na lahi ng manok. Ayan, dominant CC. Ngayon, may nagko-comment po kasi na sobrang dami nga po ng hen. Yan, alam ko po yun. Kaya alam po, ginawa ko lang po ito, yung pagsasama sa kanila. Kasi nga po, kailangan ko pong mabakante yung mga ibang kulungan. Gawa ng may mga ina-isolate po tayo mga manok. Kaya po, nag-decide po ako na isama po muna sila dito. And sabi ko nga po dun sa aking video na yon, ako po muna ang susubok na mag-incubate para po makita natin yung fertility rate nila. Ayan, and then kasi ito po mga decal brown natin, itong mga oldies na to ay bumagsak na po talaga ang kanilang production. Wala na pong isang tray ang kanilang na ipoproduce. Siguro dahil po sa init talaga, kaya bumagsak na. Kaya yun po ang napagdesisyonan ko na isama po na sila dito. Pero hindi po ito ang magiging permanent breeding area nila. Wag po kayo maglala, baka nag-aalala po yung iba na baka magbenta po ako ng hindi fertile na itlog. Wag po kayo maglala, hindi ko po gagawin yon. Kaya nga po sabi ko, susubukan ko muna ng para sa akin para po makita ko yung fertility rate, and then saka ako magbibitaw ng mga fertile eggs. Yun po pagkakasabi ko sa video. Ayan, and eto nga po, once po na maayos na po natin itong mga decal brown, mga decal brown, mga Kabir, Rhode Island, and then meron pa po tayo dun sa original na breeding area natin na mga cross sa Rhode Island Kabir na ililipat din po natin dun sa pinagawa natin ngayon. Pag nabakante na po yon, yung original breeding area natin,
which is meron pong 4 na kwarto yun, ay po pwede na po tayong mag ratio ng breeding. Ayan, so working progress pa po. Kaya wag po kayo maglala. Sisiguraduhin ko naman po na fertile eggs po yung inyong mabibili sa akin. Ayan po, ang egg production ng ating mga oldies. Ayan, so maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Muli, ito ang inyong Ayan, maraming salamat mga kabokals, and sa mga silent viewers ko po, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Siyempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, thank you po. Ayan yung mga shoutout po sa susunod na lang. Pasensya na po, hindi ko pa po naayos. Yan, so muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!